Natanaw ko siya kahapon. Ayan o. Sabi, hinog na siya sa puno. Wala yung may-ari nasa Maynila. Diba, sobrang ano na, sobrang tigas na niya, kulay itim na pati. Meron pa yan dito sa kabila, may isa pang buwig dyan eh. Ayun, nandun, ayun, nakatago yun. Sabi ko kay mama, manghihingi kami ng ano, ng pananim kasi gusto ko rin magtanim dito sa loob ng bakura ng ano. Kasi meron na kaming yung ano, senyoritang saging. Ayun, may bunga na. Katatanggal lang ng puso kahapon. Sabi ko, magtatanim ako ng isang ganito, yung saba. Tapos aahong kami dun sa bundok kasi nung 3 years ago nung punta ko dito, gagaling ko sa Uman, umahong kami dun sa bundok. May nakita ako dun na tanim naman ng ano, kapitbahay din, yung kulay pulang saging. Sabi ko, manghihingi kami ng pananim. So, ayan. Grabe, ang tahimik dito. Ibang-iba yung katahimikan ng Maynila sa katahimikan dito. Kanina nang maaga pa, ang dami diyang mga ibon. Sari-saring ibon yung naririnig ko. Kasi hindi nila ano yan, resort yan, tapos binenta, nakabili, pinataniman ng mga puno, tapos hindi nila, pinadamuhan talaga nila, pinalakihan nila ng mga tanim na ganyan. Ang daming ibon. So ayan, niintay nila yung may-ari sa kanila titibay. No. Diba? Habang ako'y nag-aalmusal at katatapos ng 5 minutes ago, may tumatawag sa kapitbahay. Ito yung binidyohan ko nung pagdating namin nung isang araw na tinitingala ko dyan sa kabilang pader. Hinog na nga yung sa may puno. Eh, habang kumakain ako, may tumatawag. Nakaharap naman ako doon sa labas. Saan ka? Sabi ko, mama, tingnan mo nga. Ay, yun. Tapos kanina pa lang umaga, tulog pa ako. Pinuntahan pa lang yung mama doon sa kabila. At sabi nga, hinog na yung ano. Eh, nagulat kami at itinawid niya dyan lang, nakaakyat siya. Inano niya lang dyan nilusot niya lang dyan sa pader. So, gulat na gulat ako kasi hindi expected yun eh. Ayan, ibinigay yung kalahati sa amin. So, supposed to be, magluluto ako ng ano, wala kasi kaming ulam. Magluluto sana ako ng santol. Kumakain lang ako kasi nanginginig na ako sa gutom. Yung planong pagsasantol, sabi ko kay mama, ito na lang lulutuin. Si mama naman, ikakain na lang. Bahala ka, puro ka bahala. So, ayan. Kahit na alam kong madagta siya kasi bagong ano nga. So, magluluto ako kasi dalawa lang naman kami ni mama. Magluluto ako hanggang bukas ng almusal namin. Tanghalian namin, hapunan hanggang almusal pa. Pero hindi ko naman siya ubusin, siguro mga 2 piling lang. So, ayan, ang biyaya ng kapitbahay. Ayan. Sabi ko kay kuya, thank you kuya, God bless. Ayan, biyaya ng Diyos galing sa kapitbahay. So, ayan. Padi na natin para mabalatan na. Parang yung malalaki kasi nito parang 2 o 3 piling lang, the rest binigay niya na. Pag ang Diyos ang nagpala ay ganito. Piling ito. Maulan dito sa amin sa Quezon, sa barangay. Kanilang umaga, pagkagising ko ang bumungad sa akin ay
message ng ano na lumindol daw sa Pumalig Island. Diba? Apat, lima, ano yata, feeling ko. Pagka sobrang matigas na yung saging, ayoko yung ano, hinog kasi maasim eh. Sobrang matigas na yung saging, ano siya, crunchy siya. Sarap siyang. Siguro yung dalawang piling uwi ko sa Maynila. Kasalubong ko din sa akin ng anak. Prito lang naman ang gagawin nila dito eh. Apat, lima nga. Ayan. Mama, papaulanan ko lang ba to? Papaulanan ko. Itong saging. Ha? Ang dagta eh. Butikit pa. Ay, tanggal na. So, yun guys. God bless us all.